Sa likod ng marangyang buhay at tagumpay ni Song Ho, ang pangulo ng Gasong Group, ay nakatago ang isang lihim na plano ng paghihiganti laban sa tuso at sakim na mga anak sa labas ng kanyang yumaong asawa. Upang maprotektahan ang lahat ng kanyang kayamanan, pinili niyang pakasalan ang kanyang batang bodyguard na si Kim Young-ran, isang babaeng lumaki sa kahirapan ngunit may matapang at matatag na puso. Para sa iba, isa itong kakaiba at delikadong desisyon, ngunit para kay Song Ho, isa itong sinadyang hakbang, isang laro ng pera, kapangyarihan, at panlilinlang na magbabago sa buhay ng lahat ng nasa paligid niya. Nagsimula ang lahat ilang araw lamang ang nakalipas, nang si Busay may gamit ang peking pangalang Kim Young-ran, ay nagtungo sa Gasong Group upang mag-apply bilang personal na bodyguard ng Pangulong Song Ho. Si Young-ran ay nagmula sa isang napakahirap na pamilya at nalulunod sa napakalaking utang na hindi na niya kayang bayaran. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang mabayaran ang kanyang pagkakautang, lalo na't nalaman niyang napakataas ng sweldo ng mga personal na gwardya ni Song Ho. Nang suriin ng abogadong si Lee Dan ang mga dokumento ni Young-ran, agad itong umiling at sinabing kailangan nila ng mas bata at mas alertong aplikante kaysa sa 28 taong gulang. Nang mapagtanto ni Young-ran na matatanggihan siya, mabilis niyang sinabi na noong nakaraang taon ay nahuli niya mismo ang isang maniaki sa tren at nabigyan siya ng parangal sa katapangan. Ngunit hindi siya pinansin ni Lee Dan. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, bigla niyang sinuntok ng mabilis ang abogado, halos mapasubsob ito. Ngunit agad niya itong nasalo at sinabing ang isang bodyguard ay kailangang laging handa sa biglaang panganib, dahil ang isang umaatake ay hindi nagbibigay ng babala. Nasaksihan ni Pangulong Song Ho ang lahat at labis siyang humanga. Kaagad niyang inutusan si Lee Dan na tanggapin ang babae. Lubos ang tuwa ni Young-ran nang malaman niyang natanggap siya. Mula noon, kailangan niyang manatili sa tabi ng Pangulo araw at gabi, walang weekend o pahinga. Buong determinasyong tiniis niya ito dahil labis niyang kailangan ng pera. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap si Lee Dan ng tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan na nagsabing may kriminal na record si Young-ran. Dahil dito, agad siyang tinanggal sa listahan ng mga tatanggapin ng walang paliwanag. Lumabas siyang walang pag-asa at naglakad palayo sa gusali. Lalo pang lumala ang kanyang araw nang mabali ang takong ng kanyang sapatos sa gitna ng kalsada. Sa inis, tinadya niya ito at sinisi ang kanyang kapalaran, hindi niya alam na nasaksihan ni Pangulong Song Ho ang buong pangyayari. Ayon sa investigasyon ni Lee Dan, nung ika-9 na baitang pa lamang si Young-ran, nasentensyahan siya ng 6 na buwang pagkakakulong sa youth reformatory dahil sa pagnanakaw ng napkin sa isang convenience store. Naguluhan si Song Ho dahil hindi niya maunawaan kung paano nakulong ang isang tao ng 6 na buwan dahil lamang sa bagay na nagkakahalaga ng 10,000 won. Ngunit sa bansang yon, kung wala kang pera o kapangyarihan, walang magtatanggol sa iyo. Maliban sa kasong yon, wala na siyang ibang masamang record. Naging bodyguard din siya sa iba't ibang kumpanya at may mabuting reputasyon. Ayon sa ulat, may utang siyang 500 milyong won dahil ginamit ng kanyang ina ang kanyang pangalan sa pangungutang. Sinabi ni Lee Dan na kung hindi niya mababayaran, malamang ay magpapakamatay na lamang siya sa ilughan. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Pangulong Song Ho na hindi dapat hinuhusgahan ng isang tao base lamang sa nakasulat sa papel. 30 taon na niyang pinapatakbo ang kanyang kumpanya at ipinagmamalaki niyang mahusay siyang tumingin sa ugali ng isang tao. Sinabi niyang hinahangaan niya ang mga taong may kahinaan dahil marunong silang magsumikap. Napansin niya ang kupas na damit ni Young-ran, ang kanyang mukha na walang kolorete, at ang kanyang luma at sirang sapatos. Sa ganoong kalagayan, alam niyang kahit tratuhin niya ito ng mahigpit, kakayanin pa rin itong magtiis. Tinawagan niya si Lee Dan at inutusan itong ipakausap sa kanya si Young-ran. Tinanong ng abogado kung ano ang sinabi nito matapos masira ang kanyang sapatos. Sumagot si Young-ran na humingi siya ng tawad at sinabing, "Humihingi ako ng paumanhin, sapatos, sa masasakit na salitang nasabi ko." Ngumiti ang Pangulo at agad na sinabi, tanggapin siya. Para kay Song Ho, ang isang mahirap na may konsensya ay higit na karapat-dapat kaysa sa isang mayaman na walang puso. Sa labis na tuwa, opisyal nang naging bodyguard ng Pangulo si Young-ran. Kinabukasan, lumipat siya sa bahay ni Song Ho. Sa kanyang unang araw, natulungan niya si Dong Min, ang lalaking nagdadala ng mga presa, na muntik nang masaktan ng pinto. Nagpasalamat si Dong Min at agad na napansin ang kabaitan ni Young-ran. Ipinasyal siya ng kasambahay na si Butler Choi sa buong bahay. Ipinaliwanag nitong nakatira ang Pangulo sa pangunahing gusali samantalang ang mga tauhan ay sa annex. Dagdag pa ni Butler Choi na ang kusina ay nasa pangunahing bahay lamang, kaya kung ayaw niyang magutom sa gabi, kailangan niyang kumain ng maaga. Ang kanyang silid ay katabi ng kay Hee-ji, ang katulong na halos kasing edad niya. Habang sila ay nag-uusap, nakatanggap si Young-ran ng tawag mula kay Lee Dan at pansamantalang lumabas. Pagkaalis ni Young-ran, binuksan ni Butler Choi ang kanyang bag at napailing nang makita ang mga lumang damit sa loob. Sa kabilang linya ng telepono, ipinaliwanag ni Lee Dan ang mga patakaran sa bahay. Ipapadala raw gabi-gabi tuwing 9 ng gabi ang schedule para sa susunod na araw. Tahimik daw ang Pangulo at ayaw nitong naabala. Mula 11 ng gabi hanggang umaga, bawal siyang lumabas ng silid, kahit isang beses lamang.
Binanggit din ng abogado na siya na ang ikalimang bodyguard na kinuha ng taon na yon, kaya ganoon na lang kataas ang sweldo. Pagbalik ni Yang Ran, napansin niyang nakabukas ang kanyang bag at inakala niyang si Hiji ang nakialam dito. Nilapitan niya ito, ngunit mayabang nang umiti si Hiji at sinabing wala naman daw siyang makikitang kapaki-pakinabang sa isang tulad ni Yang Ran. Kalma namang sinabi ni Yang Ran na hindi siya lumaki sa Karangyan kaya hindi siya tinatabla ng ganoong mga salita. Namangha si Hiji sa kanyang kapanatagan at nagpa siya na maging magkaibigan sila, kaya inanyayahan niya itong manood ng sine o uminom ng kape. Tumanggi si Yang Ran at sinabing ayaw niyang mag-aksaya ng pera. Kinagabihan, muling tinanggihan ni Pangulong Song-ho ang luto ni Butler Choi. Nakita ito ng butler at inalok ang pagkain kay Yang Ran. Sinabi niyang baka gusto nitong tikman dahil ito raw ay hanged beef, ang pinakamahal na uri. Tuwang-tuwa si Yang Ran at agad na naupo, sabik na makatikim ng mamahaling pagkain. Ngunit pagkasubo pa lamang niya ay halos masuka siya. Napakapangit ng lasa at agad niyang naunawaan kung bakit hindi yun kinakain ng Pangulo. Tumungo siya sa kusina upang magluto na lamang ng pansit canton para sa sarili. Habang naghahanap ng sangkap, napansin niya ang isang kakaibang aparador. Bubuksan na sana niya ito nang biglang lumitaw si Butler Choi at pinigilan siya. Nang gabing yun, habang tahimik na ang buong bahay, palihim na bumalik si Yang Ran sa kusina. Binuksan niya ang aparador at natuklasan na may nakatagong kamera sa loob. Kaagad niya itong tinanggal, hindi niya alam na pinapanood siya ni Pangulong Song-ho sa kanyang monitor. Maraming nakatagong kamera ang inilagay ng Pangulo sa loob ng bahay. Nang makakita siya ng isa pa at sinuntok ito, napatawa ang Pangulo habang pinagmamasdan siya. Kinaumagahan, napuna ni Song-ho ang suot ni Yang Ran at tinanong kung paano siya lalaban kung mahawakan ng kalaban ang mahahaba niyang manggas. Iginulong ni Yang Ran paitaas ang manggas at ipinakita ang malaking pilat sa kanyang braso. Noon lamang naunawaan ng Pangulo ang dahilan. Pagkatapos noon, dumalo si Song-ho sa pulong para sa bagong produkto ng kumpanya, isang brand ng instant noodles na ipinapanukala ng anak sa labas ng kanyang yumaong asawa na si Sean Woo. Iminungkahi ni Sean Woo na lagyan ng larawan ng mga sikat na K-pop group ang pakete ng produkto. Umiling si Song-ho dahil para sa kanya, karamihan ng bumibili ng noodles ay mga nasa hustong gulang, hindi mga tagahanga ng idolo. Matatag niyang sinabi na ang tagumpay sa negosyo ng pagkain ay hindi nakukuha sa pansamantalang marketing kundi sa lasa mismo, saka siya tumalikod at iniwan ang anak na nagmamakaawa. 3 proyekto na ang nabigo ni Sean Woo sunod-sunod. Kinagabihan, tumawag si Sean Yang, ang anak ng yumaong asawa ni Song-ho, upang tanungin si Butler Choi tungkol sa bagong bodyguard. Sinabi ng butler na mula ulo hanggang paa ay mukha itong mahirap at hindi ito magugustuhan ng Pangulo kaya wala siyang dapat ipag-alala. Idinagdag pa ni Butler Choi na ayon sa medical record, mataas ang kolesterol ni Song-ho at ang dieta nitong ginawa mismo ni Sean Yang ay palihim na idinisenyo upang mapabilis ang pagkamatay ng Pangulo para mas maagang makuha ni Sean Yang ang kanyang mana. Kinabukasan, bumisita si Song-ho sa puntod ng kanyang yumaong asawa, kasama si Sean Yang. Habang inilalagay niya ang mga bulaklak, itinabi ito ni Sean Yang at pinalitan ng mas mamahaling bouquet. Sinabi niyang 1 taon lang silang kasal ngunit hindi man lang alam ng Pangulo ang paboritong bulaklak ng kanyang ina, ang peony. Ipinagmamalaki pa niyang lumaki siya bilang anak ng mayamang pamilya. Samantala, ibinulong ng driver na si Chol Soo kay Yang Ran na pinakasalan ni Pangulong Song-ho ang isang byuda na may 2 anak, ngunit makalipas ang 1 taon ay namatay ito sa aksidente. May isa rin siyang anak sa labas na ipinadala niya sa Amerika upang mag-aral, ngunit nasangkot ito sa droga at masasamang barkada hanggang sa bigla na lamang itong namatay. Binalaan ni Chol Soo si Yang Ran na mag-ingat kay Sean Yang dahil binabantayan nito ang bawat babaeng lumalapit sa Pangulo. Bawat kilos ni Pangulong Song-ho ay isinasalaysay kay Sean Yang ni Butler Choi. Dahil sa napakalaking mana, ang tanging hangarin ng mga ito ay ang mamatay agad ang matandang lalaki. Pagkatapos nilang umalis sa sementeryo, inutusan ni Song-ho ang kanyang driver na bumili ng kape upang makapag-usap siya ng pribado kay Yang Ran. Doon, tinanong niya ang babae tungkol sa pilat sa kanyang pulso. Sinabi ni Yang Ran na siya ay binugbog noon, ngunit hindi niya ibinunyag kung sino ang gumawa nito. Pagkaraan, nagsimulang magtanong si Yang Ran kay Pangulong Song-ho kung siya ba mismo ang naglagay ng mga nakatagong kamera sa bahay. Noong una, inakala niyang kakaiba ang ugali ng Pangulo, ngunit napansin niyang walang kamera sa banyo at sa silid palitan ng damit. Bukod pa rito, nakapagtataka na iisa lamang ang kusina para sa 2 gusali. Naisip niya tuloy kung may nagbabalak bang pumatay sa Pangulo. Biglang hinampas ni Song-ho ang upuang inuupuan ni Yang Ran at sinabi nitong ipagpatuloy ang paghahanap ng mga nakatagong kamera, na parang laro ng kayamanan noong siya ay bata pa. Ipinabatid ni Lee Dan kay Butler Choi na laktawan muna ng Pangulo ang pananghalian sa araw na yon. Naguguluhan din siya kung bakit gustong maging tagaluto ng kasambahay na si Butler Choi, gayong napakapangit ng lasa ng mga niluluto nito, kaya pinayuhan niyang itigil na yon. Kaagad na inalok ni Butler Choi ang pagkain kay Hee-ji, ngunit sawa na rin ito sa lasa. Dahil dito, napilitan si Lee Dan na bumili ng bagong pagkain para kay Pangulong Song-ho.
Bukod sa hindi masarap ang luto ni Butler Choi, hindi rin mapagkakatiwalaan ang mga pagkaing inihahanda ng ibang tauhan. Kinabukasan, nagbigay si Lida ng bonus sa mga empleyado at binigyan sila ng ilang araw na bakasyon upang makauwi sa kani-kanilang probinsya. Tinanong ni Yi si Young Ran kung kailan siya uuwi, at sinagot niyang sa gabing yun pa, dahil parehong abala sa trabaho ang kanyang mga magulang kaya gabi na siyang makakarating. Gayunman, wala pa rin siyang balak umuwi. Dahil sa gutom, nagtungo siya sa kusina upang maghanap ng makakain, at doon ay nasalubong niya si Pangulong Song-ho. Tinanong siya ng Pangulo tungkol sa paghanap ng mga kamera, at iniulat ni Young Ran na may 2 kamera sa foyer at pasilyo ng annex, isa sa foyer ng pangunahing bahay, 3 sa sala, at tig-isa sa bawat bintana at likurang pinto. Pagkatapos noon, nagluto ng instant noodles si Pangulong Song-ho para kay Young Ran. Habang kumakain, naalala ng Pangulo ang kanyang anak na babae. Habang tahimik itong nag-iisip, napansin ni Young Ran na tila may malalim siyang pinagninilayan. Ibinahagi ni Pangulong Song-ho na bago siya yumaman, nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae. Pagkatapos nilang magkahiwalay, nagkaroon ito ng anak na lumaki sa ampunan sa loob ng 19 na taon, hindi alam kung sino ang kanyang ama. Lumaki itong puno ng galit sa mundo at naging labis ang pag-iingat, parang isang hedgehog na laging handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang pagiging maingat nito ay paraan lamang upang maprotektahan ang sarili. Samantala, nang malaman ni Sean-young mula kay Butler Choi na maaaring hindi agad makakauwi si Young Ran, agad itong nagtungo sa bahay ng Pangulo upang mag-check. Nang makita siya ni Pangulong Song-ho, inutusan niya si Young Ran na magtago. Pagpasok ni Sean-young, napansin itong may mangkok ng noodle sa mesa, kaya lalong tumaas ang kanyang hinala. Hindi siya nagsalita at maingat na siniyasat ang bawat silid, kumpiyansang may tinatagong tao sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan nito, naalala ni Young Ran ang takot niya noong bata pa siya, nang minsang hinanap siya ng kanyang ama upang saktan. Nang wala siyang makita, umalis si Sean-young. Sinabihan pa niya ang Pangulo na kainin ang pagkaing dinala niya, ngunit itinapon lamang ito ni Song-ho sa basurahan. Kinabukasan, ipinatawag ni Pangulong Song-ho si Young Ran sa isang silid dahil may gusto siyang sabihin dito. Pagpasok ni Young Ran, biglang bumukas ang isang lihim na pinto. Pumasok siya at nadatnan ng Pangulo sa loob. Ang silid na yun ay ginagamit upang subaybayan ang lahat ng nagaganap sa bahay at tanging ang Pangulo at silidan lamang ang nakakaalam nito. Ipinakita ng Pangulo kay Young Ran ang litrato ng kanyang anak na babae. Sinabi ni Young Ran na alam na niya yun mula sa balita, ngunit ipinaliwanag ng Pangulo na mali ang mga ulat tungkol sa kanyang anak at sa mga taong sangkot dito. Iginiit niyang pinaslang ang kanyang anak. Noong siya ay 19 na taong gulang, nais nitong mag-aral ng sining at ipinadala siya sa New York. Ipinakita rin ni Song-ho ang larawan ng taong pumatay sa kanyang anak. Lahat daw ay may kinalaman sa pera. Inakala ng iba na ninakawan ng kanyang anak ang ina ng bata ng mana. Ngunit nang lumabas ang tunay na anak, maaari nitong angkinin ang karapatan sa kumpanya, kaya itinuring siyang banta. Ibinunyag ni Pangulong Song-ho na malapit na siyang mamatay at may nalalabing 6 na buwan na lamang sa kanyang buhay. Nais niyang maghiganti sa paraang kinatatakutan ng lahat sa pamamagitan ng pamana. Ipinakita niya kay Young Ran ang isang lihim na silid na puno ng ginto at mga dolyar. Dito na unawaan ni Young Ran na ang isang bodyguard ng mayaman ay maaaring bayaran ng malaki upang pumatay. Handa na siya at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang iniabot ng Pangulo ang isang singsing at inalok siya ng kasal bilang bahagi ng kanyang plano ng paghihiganti. Kapag pumayag siya, siya ang magiging pinuno ng Gasong Group, ngunit may kondisyon, kailangan niyang tulungan ng Pangulo na maghiganti sa kanyang 2 anak. 15 taon na ang lumipas mula nang mapatay ang anak ng Pangulo, kaya wala nang ebidensya. Gagamitin ng Pangulo ang kasal bilang bitag upang mahuli ang mga salarin. Kapag nalaman ng mga anak ang tunay na pagkatao ni Young Ran, tiyak na susubukan nila siyang patayin. Sa oras na mahuli sina Sean-young at Sean-woo sa tangkang pagpatay, sigurado silang makukulong. Dahil dito, natakot si Young Ran at tumangging makisali sa plano ng chairman. Nagpasalamat siya at umalis, pero habang nagmumuni-muni sa kwarto, tumawag ang nanay niya at humingi ng pera. Lalong nadagdagan ng galit at bigat ng loob niya. Hindi nagtagal, bumalik siya sa mansion, sinuot ang singsing na ibinigay ni Chairman Song-ho, at tinanggap ang mapanganib na plano. Kinabukasan, inihanda ni Lee Dan ang kontrata ni Young Ran, magiging epektibo ito pagkatapos mamatay ang chairman. 3 buwan matapos ang kamatayan nito, magkakaroon ng eleksyon sa Gasong Group. Doon, gagamitin ni Young Ran ang boto niya para hadlangan ng 2 anak na makalapit sa kumpanya. Pagkatapos ng proseso, sa kanya mapupunta ang mana. Ngunit may kapalit, siya mismo ang dapat pumatay sa chairman, habang si Lee Dan naman ang magre-record ng lahat. Kapag tumanggi siya, gagamitin ang video laban sa kanya. Kinabukasan, sinimula na ang plano. Nilagyan ni Young Ran ng pamperga ang kape ng driver. Hindi nagduda ang lalaki at ininom ito, kaya ilang sandali lang ay nagkasakit at hindi na nakapagmaneho. Kaya si Young Ran ang pumalit bilang driver, gaya ng napagkasunduan. Pumunta sila sa opisina para asikasuhin ang papeles ng kasal.
Nagulat pa nga ang clerk sa laki ng agwat ng edad nila, pero legal naman daw ang kasal. Pagkatapos ng seremonya, nagpa-picture pa silang parang bagong kasal. Pagbalik nila, pinag-usapan nila ang susunod na hakbang. Kailangan umalis ni Young Ran at manirahan sa malayong lugar sa loob ng 3 buwan, perpektong taguan habang gumagalaw ang plano. Inihanda rin ni Lee Dan ang peking pagkakakilanlan niya bilang teacher sa kindergarten, para hindi magduda ang kahit sino. Habang nasa labas siya, napansin niyang nakikinig si Butler Choi. Agad niyang binuksan ang pinto, at muntik pa itong matamba. Doon sinabi ni Chairman Song Ho na bibigyan niya si Butler Choi ng mas malaking sahod kaysa kay Sien Yang, kaya tigilan na raw nito ang pagluluto. Binigyan pa niya ng black card bilang kapangyarihan sa bahay. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Lee Dan, 3 buwan. Huwag kang mamamatay bago ang meeting. Samantala, dumating si Dong Min dala ang mga strawberry para sa chairman. Habang nag-uusap sila, napansin ng chairman kung gaano kasarap ang lasa ng mga ito. Ipinaliwanag ni Dong Min na ang sikreto ay ang tamang klima, hindi masyadong mainit o malamig. Nagtanong pa si Chairman Song Ho kung ano raw lasa ng mga strawberry mula sa kumpanya nila. Ngumiti si Dong Min at mahinahong sumagot, masarap po, kung hindi, di ko pa rin kakainin hanggang ngayon. Pagkaalis nito, binalaan ni Lee Dan si Young Ran na huwag makialam, hindi yan bida, ni support ang character man lang. Extra lang siya, huwag kang ma-curious. Maya-maya, tumawag ang chairman kay Young Ran. Narinig niya itong humihingi ng tulong, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kwarto nito. Pagdating niya, nakita niyang nakahandusay si Chairman Song Ho, namimilipit sa sakit. Agad niya itong dinala sa ospital. Lumabas sa pagsusuri na matagal nang umiinom ng pain reliever ang chairman para mapahaba ang buhay. Pero ngayon, sobrang lala na ng kondisyon niya. Sinabihan sila ng doktor na maghanda na, dahil malabo na raw na tumagal pa siya ng 3 buwan. Isang nurse ang nakarinig ng usapan at agad tumawag kina Sien Woo para ipaalam ang nangyayari. Nang malaman ng magkapatid na nasa huling yugto na ng cancer ang kanilang ama, napangiti pa sila, akala nila. Ito na ang pagkakataon para makuha ang buong Gasong Group na matagal na nilang inaangkin. Kinabukasan, piniling umuwi ni Chairman Song Ho mula ospital. Plano na pala niyang tapusin ang buhay niya kinagabihan dahil hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Inutusan niya si Young Ran na kunin sa hospital director ang gamot na kailangan para sa plano nila. Binalaan siya ng director na gamitin lang ito kapag talagang hindi na matiis ng chairman ang sakit dahil ito ay gamot na makakapatay. Pagbalik ni Young Ran sa bahay, hindi pa rin siya handang gawin ang hinihingi ng chairman. Nakita niyang binubuksan nito ang safe, pero inutusan siyang bumaba muna para tingnan kung luto na ang noodles ni Butler Choi, dahil gusto raw nitong kumain bago mamatay. Habang nasa kusina si Young Ran, nag-set up ng camera si Chairman Song Ho. Tinitigin niya ang litrato ng anak niya sa huling pagkakataon, bago dahan-daang itinutok ang baril sa sarili. Isang putok ang umalingaw-ngaw, napahulog ni Young Ran ang mangkok ng noodles at dali-daling tumakbo papunta sa kwarto. Pagdating niya, patay na si Chairman Song Ho. Pinili nitong tapusin ang lahat upang hindi na siya mahirapan at para makasiguro na matutupad ang planong sinimulan nila. Kinabukasan, kumalat na ang balita sa TV, patay na si Chairman Song Ho. Pinakamasaya sa lahat sina Sien Yang at Sien Woo. Akala nila, tapos na ang laban. Pero hindi nila alam, doon palang nagsisimula ang lahat. Dumating si Lee doon para ipaalala ang burol ng kanilang ama. Pero imbes na magluksa, tinanong agad ni Sien Yang kung kailan ang stockholder meeting sa loob ng 3 buwan, plano niyang ipresidente si Sien Woo. Ngunit binasag ni Lee doon ang kanilang kasiyahan nang sabihin niyang may binago ang chairman sa kanyang huling habilin. Nabigla ang magkapatid at agad na nagtungo sa burol. Pagdating nila sa burol doon nakita nina Sien Yang at Sien Woo si Young Ran. Ipinaliwanag ni Lee doon na 1 buwan bago mamatay si Chairman Song Ho, ikinasal ito kay Young Ran. Halos hindi makapaniwala ang magkapatid sa narinig. Lalo silang nabigla nang makita ang suot ni Young Ran, ang parehong singsing na pagmamay-ari noon ng kanilang ina. Galit na galit si Sien Woo at agad na tinangkang harapin si Young Ran, pero pinigilan siya ni Lee Don. Si Sien Yang naman, sa sobrang inis, tinangkang insultuhan si Young Ran, pero tumingin lang ito sa kanila ng diretso at buong tapang na sinabi. Simula ngayon, ako na ang mama niyo. Mula noon, nagbago ang lahat. Halos mawalan ng salita si Butler Choi habang paulit-ulit na tinatawag na, Madam, si Young Ran. Si Hee-ji naman, parang hindi pa rin makapaniwalang totoo ang lahat. Samantala, agad kumilos ang magkapatid, tinawagan nila ang kanilang mga abogado para planuhin kung paano mababawi ang ari-arian. Pero wala silang magawa dahil legal at kumpleto ang kasal ni Young Ran at ni Chairman Song Ho. Dahil dito, napasigaw si Sien Woo sa galit, sinasabing sa ina nila dapat mapunta ang lahat ng iyon. Ngunit ipinaliwanag ng abogado na mula nang mamatay ang kanilang ina, lalo pang dumb-oble ang yaman ni Song Ho, kaya walang basehan ang habol nila. Sa lihim, tinawagan ni Sien Yang si Butler Choi. Inutusan niya itong huwag hayaang makalabas si Young Ran kahit isang hakbang sa labas ng bahay. Kapalit nito, malaking gantimpala ang naghihintay. Ibinunyag naman ni Butler Choi ang plano kay Chul Soo, kapag napigilan nilang umalis si Young Ran,
makakatanggap sila ng 100 milyong won mula kay Sien Young. Ngunit hindi nila alam, narinig ni Hee-ji ang buong usapan. Agad niyang binalaan si Young Ran tungkol sa plano ng magkapatid na may gantimpala sa sinumang makakapigil sa kanya. Kinabukasan, inihanda ni Butler Choi ang kape ni Young Ran at palihim na nilagyan ng pampatulog, habang si Chol-soo naman ay nag-abang, may hawak na golf club para tambangan siya. Pero dahil sa babala ni Hee-ji, handa si Young Ran. Paglapit ni Butler Choi, bigla niyang ibinuhos ang mainit na kape sa mukha nito at mabilis na nasipa si Chol-soo nang tangkain siyang saktan. Tumakbo siya palabas ng mansion. Sinubukan siyang habulin ni Butler Choi, pero lahat ng susi ng sasakyan ay kinuha ni Hee-ji at isa-isang inihulog sa kumukulong sabaw para hindi magamit. Samantala, sa crematorium, nalaman ni Sien Young na nakatakas si Young Ran. Agad niyang iniutos na hanapin ito. Sa kabilang linya, tumawag si Lee Dan kay Young Ran para kamustahin siya. Sinabi ni Young Ran na ipatutupad na niya ang Plan B, dahil gumalaw na si Sien Young. Pupunta siya sa airport, pero hindi siya lilipad, kundi sasakay siya ng pampasaherong bus. Alam niyang may mga tao si Sien Young na nakabantay sa paliparan. Pagdating sa airport, binigyan siya ni Lee Dan ng bagong pagkakakilanlan, isang legal na alias na Seimai. Sa pangalang yun siya mamumuhay sa loob ng 3 buwan. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan siya ni Lee Dan. Huwag kang lalapit sa kahit anong lalaki. Sila kadalasan ang ugat ng problema sa buhay ng babae. Ngumiti lang si Young Ran at kalmadong sumagot, wala nang lugar para sa pag-ibig sa buhay ko. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating siya sa isang tahimik na bayan. Pagbaba niya sa terminal, nakatanggap siya ng mensahe mula sa principal ng preschool, darating daw ang pinsan nito para sunduin siya. Laking gulat niya nang malamang ang tinutukoy ay si Dong Min, ang lalaking nagdadala noon ng mga strawberry. Natigilan si Young Ran at umiwas ng tingin, baka makilala siya nito. Pagkaraan ng ilang segundong pagkailang, nagpakilala siya bilang Teacher Seimai. Mabuti na lang at hindi siya nakilala ni Dong Min. Habang nasa loob ng kotse, napansin itong tila iniiwasan siya ng babae. Tinanong siya ni Dong Min, nagkita na ba tayo dati? Sumagot si Young Ran, hindi po, baka po napagkamalan niyo lang ako. Tinitigan siya ni Dong Min sandali, pero kalaunan ay umiwas din ng tingin. Samantala, nakuha ng abogado ni Sien Young ang ilang record tungkol sa nakaraan ni Young Ran. Lumabas sa ulat na noong siya ay nasa ika-9 na baitang, nasangkot siya sa kasong pagnanakaw, at ang kanyang ina naman ay nakulong dahil sa panluloko. Nang marinig ito, iniutos ni Sien Young na gamitin ang impormasyon para wasakin si Young Ran sa korte. Gagawa sila ng kwento na si Young Ran, isang babaeng may kriminal na record, ay ginamit ang kanyang ganda para linlangin si Chairman Song-ho na noon ay mahina na ang pag-iisip dahil sa demensya. Ayon sa planong kwento, sa ilalim ng impluwensya ni Young Ran, nailipat sa kanya ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, at kalaunan, siya rin umano ang nagtulak kay Song-ho sa kanyang kamatayan. At matapos ang libing, misteryosong naglaho si Young Ran na parang bula. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumating si Dong Min kasama si Young Ran sa bahay na pansamantala niyang tutuluyan. Ipinaliwanag ng principal na minadali lamang ang mga paghahanda kaya't pansamantala pa lamang ang bahay na yun. Nagtaka si Dong Min kung bakit ang isang nagtapos sa isang tanyag na universidad ay magtutulong sa ganitong liblib na lugar. Kalma namang sagot ni Young Ran na gusto lang niyang matikman ang sikat na strawberry ng bayan. May anak si Dong Min na nag-aaral din sa parehong kindergarten. Nalaman din niyang nagtapos si Young Ran sa Waisan Women's University, kaya ibinunyag niyang minsan ay nagtrabaho siya roon bilang part-time na teacher sa pisikal na edukasyon. Marami siyang naging tanong kay Young Ran, kaya bahagyang nainis ito at mahinaong sinabi na baka mas mabuting bawasan niya ang pagiging mausisa at umuwi na muna siya. Samantala, binabasa ng kaibigan ni Dong Min na si Tae ng isang artikulo tungkol kay President Ga Song-ho, kung saan tinatanong ng mga mamamahayag kung sino ang batang babaeng bodyguard na naging asawa nito. Naisip ni Dong Min kung maaari bang ang babaeng yun ay nakilala na niya noon, dahil ilang ulit na siyang naghatid ng mga strawberry sa mansion ng Pangulo. Samantala, habang nag-aayos ng gamit, binuksan ni Young Ran ang kanyang bagahe at nakita roon ang isang baril at magasin. Naalala niya kung paano ito ibinigay sa kanya ni Chairman Song-ho bago siya mamatay. Alam ng chairman na kapag nalaman ng publiko ang tunay na pagkakakilanlan ni Young Ran bilang asawa ng yumaong pinuno, haharapin niya ang pangungutya at puot ng marami. Binalaan siya ng chairman na mapanganib ang plano nilang paghihiganti at iniwan sa kanya ang baril bilang huling paraan ng pagtatanggol sa sarili. Sinabi ni Song-ho, darating ang araw na kailangan niyang pumili, siya o ang sarili niya. Nawa raw ay hindi siya ang mawala. Alam ni Young Ran na kung sakaling magamit niya ang baril na yun, maaari siyang makulong ng 5 taon o higit pa. Kaya minsan ay nakiusap siya kay Song-ho na kung mangyari yun, kumuha sana ito ng pinakamagaling na abogado upang mapababa ang kanyang sentensya. Pagbalik sa kasalukuyan, nakaramdam ng gutom si Young Ran at naghanap ng makakain, ngunit tanging mineral water lamang ang laman ng refrigerator. Sa labas, nagluluto sina Dong Min at Tae ng pancake. Nang lumabas si Young Ran, nagkatinginan ng dalawa at tila nagpaligsahan kung sino ang mag-aalok sa kanya ng pagkain.
Dahil sa kaba, ang nasabi na lamang ni Taein ay kung marunong bang magluto ng pancake si Teacher Semai. Umiling si Young Ran at mabilis na lumakad palayo. Ilang sandali pa, nakatanggap si Dongmin ng mensahe tungkol sa pagpupulong ng mga teacher para sa bagong teacher, na gaganapin sa Mujang Supermarket alas 8 ng gabi. Samantala, nagtungo si Xian Wu, ang anak ni Song Ho, sa isang pribadong ahensya ng investigasyon. Hayagang sinabi niyang gusto niyang hanapin at patayin si Young Ran kapalit ng 100 milyong won. Tumanggi ang may-ari ng ahensya, sinasabing mahirap pumatay sa Korea dahil sa dami ng CCTV. Ang negosyo raw nila ay pangungulekta ng utang, hindi pagpatay. Dahil dito, nagbago ng tono si Xian Wu. Sinabi niyang gusto lang niyang ipahanap si Young Ran at ang kanyang ina, at binyantaan ng may-ari na kumilos agad kung gusto pa nitong kumita. Kinagabihan, nagtipon ng mga taga-baryo upang pag-usapan ng bagong teacher. Ayon sa kanila, sa nakalipas na 2 taon, 5 na ang naging teacher roon na bigla na lamang naglaho ng walang palam. 3 sa kanila ay nasangkot sa nakawan at pandarambong ng pondo, habang 2 naman ang umalis matapos mangakong mananatili para sa mga bata. Kaya iminungkahi ni Dongmin na obserbahan muna nilang mabuti ang bagong teacher bago ito pagkatiwalaan. Habang nagaganap ang pagpupulong, dumaan si Teacher Semai sa supermarket upang bumili ng instant noodles. Nagkunwaring namimili ang mga residente ngunit palihim siyang pinagmamasdan. Napansin nilang wala itong pagkain sa bahay. Ipinaliwanag ni Dongmin na kasali na sa upa ang pagkain, ngunit matapos niyang umalis, pinagalitan siya ng mga residente. Sinabihan siyang dapat niyang pakainin ng bagong teacher dahil ayaw nilang umalis ito. Kapag umalis kasi si Teacher Semai, tuluyang magsasara ang paaralan at mapipilitang bumiyahe ng malayo ang kanilang mga anak para makapag-aral. Nang malaman ng mga taga-baryo na nagtapos si Teacher Semai sa Waisan University, mas lalo silang nagpasya na gawin ang lahat upang mapanatili siya roon. Nakita nila ito bilang pagkakataon upang mabigyan ng mas mataas na antas ng edukasyon ang kanilang mga anak. Ngunit napansin nila na wala sa pagpupulong si Hado, ang may-ari ng kainan sa nayon. Sa bahay naman ni Hado, halatang balisa silang mag-asawa. Nabalitaan kasi nilang ang bagong teacher ay minsang nagturo sa Seoul, doon mismo sa lugar kung saan nila ninakaw ang sikat na recipe ng isang tanyag na restaurant. Natakot si Hado na baka makilala ng teacher ang pandaraya nila, kaya napagpasyahan niyang ipagbawal dito ang pagkain sa kanilang kainan. Samantala, naabutan ni Dongmin si Teacher Semai at inalok siyang tulungan buhatin ang mga gamit. Tumanggi ito, kaya humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang naihandang pagkain para sa kanya. Nagtaka si Dongmin kung bakit tila mainit si Semai sa kabaitan, pero mahinahon itong paliwanag, ang kabaitan, dapat nararamdaman at totoo sa tatanggap, hindi yung ipinipilit. Pagkatapos, iniabot ni Dongmin ang schedule ng pagkain, almusal alas 8 ng umaga, hapunan alas 7 ng gabi. Tinanong niya kung may pagkain bang ayaw nito. Sagot ni Young Ran, ayoko lang ng kanin na may munggo. Nabigla si Dongmin dahil unang beses niyang makakita ng taong ayaw sa kaning may munggo. Bago sila maghiwalay, naalala ni Young Ran ang babala ng abogadong si Lee Don. Si Dongmin daw ay pinsan niya, dating pambansang gold medalist sa taekwondo na bigla na lang umalis sa koponan. Ayon kay Lee Don, dapat umiwas si Young Ran dito, dahil kapag nagalit daw si Dongmin, nanginginig sa takot ang buong nayon. Sa kabilang banda, pinalayas ni Lee Don sina Butler Choi at Chol So dahil sa pagtataksil kay Young Ran. Kahit nagmakaawa ang dalawa, malamig niyang sinabi na parang aso raw sila, mga asong kapag nakakagat minsan, kakagat muli. Kaunting halaga lang ang ibinigay niya bilang kabayaran ng kontrata, kaya't napilitan silang maglingkod kina Si at Young. Si Haiji lang ang pinayagang manatili sa mansion. Inutusan siya ni Lee Don na huwag aalis hanggang sa makabalik si Madam Young Ran, ngunit ipinagbawal niyang magpakita ito sa main house maliban na lang sa oras ng pagkain. Samantala, labis na humanga ang principal na si Miss Mason sa bagong teacher. Naniniwala siyang galing ito sa isang mabuting pamilya at may mataas na pinag-aralan, perpektong kapareha raw para sa pinsan niyang si Abogado Lee Don. Inisip pa nga niya na baka si Lee Don mismo ang nagpakilala kay Teacher Semai para magkatuluyan sila. Ngunit pinaalalahanan siya ni Dongmin na mag-ingat, dahil uso na raw ngayon ng peke o pinaganda lang ng mga credentials. Iminungkahi niyang tawagan muna ang pinanggalingang universidad ni Semai para makasiguro. Habang nangyayari ito, pinapanood naman ni Si at Young ang CCTV footage mula sa airport. Nakita nilang dumating si Young Ran, pero hindi nila malaman kung saan ito nagtungo pagkatapos. Nadiskubre rin nilang binago ni Lee Don ang petsa ng pagbabasa ng testamento. Ngayon, sabay na itong gaganapin kasabay ng shareholders, meeting, at obligado ang lahat ng tagapagmana na dumalo. Nag-inspeksyon sila ng ilang VIP safety deposit boxes sa bangko, ngunit wala ni isa mang nakarehistro sa pangalan ni President Song Ho o ni Lee Don. Naniwala si at Young na nasa loob pa rin ng mansion ang tinatawag nilang Box of Secrets. Kaya iniutos ni na magsampa ng kaso laban kay Lee Don para mapatalsik ito sa bahay, habang sabay na inilalabas sa media ang ulat tungkol sa pagkawala ni Young Ran. Samantala, sa Mokhang, inaaral ni Miss Mason ang resume ni Teacher Semai.
Kahanga-hanga ang record nito, nagtapos sa isang tanyag na universidad at aktibong nakikilahok sa mga volunteer program sa ibang bansa. Ibinahagi rin ni Semay na parehong mahilig sa volunteer work ang kanyang mga magulang, bagay na naging inspirasyon niya. Dahil dito, mas lalo siyang humanga si Mason at tinuring itong huwarang teacher, isang anak ni Noah. Habang ipinapakita ni Mason ang paligid ng paaralan, dumating si Siente, isang negosyanteng balak bilhin ang lupang kinatatayuan ng paaralan upang gawing retirement village. Narinig ni Young Ran ang buong usapan at napahinto siya sa gulat. Sa sandaling yun, nakatanggap ng tawag si Mason mula sa universidad na sinasabing pinanggalingan ni Semay. Laking gulat niya nang sabihin ng registrar na ang taong may ganoong pangalan ay ipinanganak noong 1972, hindi 1994. Hindi makapaniwala si Mason at hiniling na muling suriin ang mga tala. Sa kabilang silid, narinig ni Young Ran ang usapan at agad niyang tinawagan si Abogado Lee doon para humingi ng tulong. Kasabay nito, tinawagan naman ni Mason ng kindergarten na nakalista sa resume ni Semay upang i-verify kung totoo itong nagtrabaho roon. Kumpirmado nga, mayroon silang girong nagngangalang Semay na nagbitiw lang isang buwan ang nakalipas. Napabuntong hininga si Mason sa ginhawa, ngunit bago pa niya ibaba ang tawag, narinig niyang sinabi ng nasa kabilang linya, kaunting kasinungalingan lang kapalit ng milyong won. Nanlamig si Mason, nagtaka siya at kinutuban. Bigla namang pumasok si Young Ran sa opisina. Hindi pa naibababa ni Mason ang tawag, kaya narinig ni Young Ran ang lahat. Tinangka ni Mason tumawag sa pulis, pero agad niyang agaw ni Young Ran ang telepono. Nanginginig, tanong ni Mason, sino ka ba talaga? Dahan-daang lumapit si Young Ran, dahilan para lalo siyang matakot. Inakala ni Mason na baka niligawan o niloko ng babae ang pinsan niyang si Abogado Lidan, kaya ito labis na nagalit. Ngunit agad tumawag si Young Ran kay Lidan upang ipaliwanag ang lahat. Sa kalmadong tinig, sinabi ni Lidan sa telepono na si Young Ran ay walang iba kundi ang asawa ni President Jae Song-ho. Pagkarinig sa katotohanan, nanginig si Mason at napaupo sa labis na pagkagulat, hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ng tawag, nagbigay ng isang alok si Young Ran. Alam ni Mason na ang lupang kinatatayuan ng paaralan ay ibebenta na at malapit ng ma-demolish. Dahil dito, nangako si Young Ran na siya mismo ang bibili ng lupa upang manatiling bukas ang paaralan. Kapalit nito, sa loob ng 3 buwan, kailangan niyang hayaang manirahan ng tahimik si Young Ran bilang teacher sa paaralan. Pagkatapos ng panahong yun, si Mason ang magiging lehitimong may-ari ng paaralan. Pagkarinig nito, agad na tumango si Mason at paulit-ulit na nagsabi ng, "Opo, madam," halos mapagod ang bibig sa kakasabi. Samantala, nasa labas si Dongmin na dumating matapos marinig ang tawag ng principal. Narinig niyang paulit-ulit na tinatawag ni Mason ang isang tao na, "Madam," at sinasabing hindi mali ang pagsisinungaling hanggat hindi ka nahuhuli. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at nagtanong kung sino ang tinutukoy na madam. Nagkunwaring may kausap sa telepono si Mason at sinabing kausap lang daw niya ang madam mula sa kanilang simbahan. Pagkatapos ay mabilis niyang pinigilan si Dongmin at pinakiusapan nitong umalis. Pagkaalis ni Dongmin, nagpatuloy ang pag-uusap ni Mason at Young Ran. Iminungkahi ni Mason na isulat nila ang kasunduan dahil walang bisa ang isang simpleng pangakong binigkas lang. Nangako si Young Ran na kakausapin niya si Abogado Lee tungkol dito, dahilan para matuwa si Mason. Pagkatapos, inamin ni Young Ran na nagkukunwari lamang siya at tanging si Mason lang ang nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan sa bayan ng Mokhong. Hiningi niya ang pangako ni Mason na huwag itong sasabihin kaninuman. Ibinunyag din ni Young Ran na hanggang high school lang ang natapos niya at minsan na siyang nakulong sa Youth Detention Center dahil sa pagnanakaw ng gamit ng mga babae. Pawang peke ang lahat ng record niya. Idinagdag pa niya na kung gusto talagang malaman ni Mason ang totoo, maaari nitong basahin ang mga lumang artikulo sa pahayagan. Ang tanging hindi totoo roon, sabi niya, ay ang pagtawag sa kanya bilang gold digger. Nilinaw rin niyang wala siyang relasyon kay Abogado Lee at hindi niya ito tipo. Sa labas, nakatanggap ng tawag si Young Ran mula sa team na nag-install ng mga kamera. Sinabi nilang matagumpay nilang nailagay ang mga ito sa iba't ibang bahagi ayon sa utos. Samantala, patuloy pa ring nagdududa si Dongmin sa bagong teacher. Tinanong niya si Mason kung nasiguro ba nitong totoo ang mga dokumento ng teacher. Buong kumpiyansang sagot ni Mason, oo, dahil personal daw siyang tumawag sa Aison University upang kumpirmahin ang lahat ng detalye tungkol sa edukasyon at karanasan ng teacher. Sa kabilang banda, dinalaw ni Sian Woo at ng kanyang mga tauhan ng isang matandang babae upang magtanong tungkol sa ina ni Young Ran na si Sujin, na minsang nakulong dahil sa kasong pandaraya sa isang multi-level marketing scheme. Ngunit itinanggi ni Miss Hyun-ok na kilala niya ang naturang pangalan. Nag-alok si Sian-woo na bibili ng 100 bote ng halamang pampaligo ng babae kapalit ng impormasyon tungkol kay Sujin, ngunit tumanggi pa rin ito. Pagkaalis nila, agad tumawag si Hyun-ok kay Sujin upang ipaalam na may mga taong naghahanap sa kanya. Sinabi ni Sujin na kapag may nagtanong tungkol sa kanya, dapat sabihin nitong hindi siya kilala. Hindi nila alam na ang kasamahan ni Sujin sa trabaho ay palihim na nakikinig sa kanilang usapan.
Ang taong yun ay isa palang tauhan ni Abogado Lee, na inutusan siyang bantayan si Sujin. Agad niyang ipinadala ang mensahe kay Lee upang ipaalam na may mga taong naghahanap dito. Samantala, inatasan ni Mason ang bagong teacher na bantayan muna ang mga bata habang siya ay makikipagkita sa supplier ng mga laruan para sa paaralan. Unang beses niyang Ran magturo, kaya kinakabahan siya, lalo na nang makita niyang nag-aaway ang dalawang bata dahil sa isang laruan. Sa inis, kinuha niya ang toy block at sinuntok ito hanggang sa mabasag. Noon lamang natahimik ang mga bata. Mula noon, nagsimula siyang magturo sa mga bata ng mga simpleng paraan ng pagtatanggol sa sarili. Ipinaliwanag niya na taon-taon, may higit 30,000 kaso ng karahasang kinasasangkutan ng mga bata sa bansa. Ginamit niya ang laruan na dinosaur bilang halimbawa ng masamang tao at ipinakita kung paano ipagtanggol ang sarili. Binagsak niya ito sa sahig at paulit-ulit na sinuntok, dahilan para maiyak ng malakas ang mga bata nang masira ang kanilang laruan. Narinig ni Dongmin at ni Mason ang iyakan ng mga bata kaya agad silang pumasok. Galit na galit si Dongmin at tinanong kung ano ang ginagawa ni Teacher Semai. Hinila niya ito palabas upang mag-usap. Ipinaliwanag ng teacher na tinuturuan lang niya ang mga bata ng pagtatanggol sa sarili dahil marami ang masasamang tao sa paligid. Ngunit iginiit ni Dongmin na delikado ang ganitong pagtuturo sa loob ng silid-aralan ng walang tamang kagamitan. Kapag nasaktan ng isang bata, maaari itong magdulot ng panghabang buhay na injury. Ipinahayag ni Dongmin na siya at si Mason ay inilipat sa paaralan matapos ma-involve sa isang aksidente sa Seoul. Kaya labis itong nagalit kay Young Ran. Samantala, napansin ni Mason na nawawala ang bayad sa matrikula mula sa mga magulang ng mga estudyante. Hinanap niya ito sa lahat ng sulok, ngunit wala. Naalala niya ang sinabi ni Young Ran tungkol sa kanyang panahong nasa Youth Detention Center dahil sa pagnanakaw. Tinawag niya si Young Ran sa opisina at mahinahong tinanong kung nakita nito ang puting sobra na may pera. Naalala ni Young Ran ang lalaking naghatid ng mga laruan kanina. Tiningnan niya ang mga kamera at nakita itong nasa isang tindahan. Agad siyang nagpunta at sumunod din si Dongmin. Pagdating nila, hinawakan ni Young Ran ang lalaki at tinanong tungkol sa sobra. Mariin itong itinanggi, ngunit hindi naniwala si Young Ran. Sa istasyon ng pulis, nagalit ang lalaki sa maling akusasyon. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Mason, ipinaliwanag na ginamit lang pala niya ang pera para sa kuryente at tubig ngunit nakalimutang banggitin. Naisip ni Young Ran na nagkamali siya sa pagdududa sa lalaki. Upang itama ito, binili niya ang lahat ng laruan ng lalaki. Dito lamang siya nakapagpakalma. Sa pag-uwi, tinanong ni Young Ran si Dongmin kung bakit siya sinundan. Akala mo ba tatakas ako dahil sa sinabi mo kanina? Tanong niya. Mali ka, hindi ako masamang tao at hindi rin ako mahina. Kaya si Dongmin ay humihingi ng tawad sa masama niyang sinabi. Ipinaliwanag niya na nasaktan siya dati sa laro, kaya sensitibo siya sa kaligtasan ng mga bata. Pagdating sa paaralan, inayos ni Young Ran ang sirang dinosaur toy at sinulat sa likod nito ang liham ng paumanhin para sa mga bata. Nang lumabas siya, dumating ang pangulo ng Parents Association at inimbitahan siyang sumama pauwi. Sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag ng babae na tuwing may bagong teacher sa nayon, karaniwan nilang inimbitahan ito sa hapunan upang makabuo ng ugnayan. Tinanong niya kung ano ang paboritong pagkain ni Teacher Semai. Napansin ni Young Ran na naka-speakerphone ang kotse, at may dalawa pang magulang na nakikinig upang ihanda ang pagkain. Nabanggit niya ang mamahaling pagkain gaya ng grade 1 hanwoo beef at sariwang abalone mula sa Wondosi, alam niyang hindi nila ito kayang ihanda. Pagkatapos, magalang siyang nagpaalam at bumaba sa gitna ng daan. Samantala, pumasok si Hee-ji, ang katulong sa mansion ni President Song-ho, sa opisina ng kanyang amo. Alam niyang may lihim na silid doon, kaya nagsimula siyang maghanap sa mga cabinet. Hindi niya makita ang pasukan hanggang napansin niyang kakaiba ang pulang panulat sa mesa sa gitna ng mga itim. Nang itaas niya ito, biglang bumukas ang nakatagong pinto. Namangha si Hee-ji sa kanyang nakita sa loob ng lihim na silid, mga peking dokumento ni Young Ran at mga larawan ng paaralan sa bayan ng Mokhang. Biglang nakita niya sina Butler Choi at ang driver na si Chul-soo sa monitor. Agad siyang nagpunta sa kanila. Tinanong ni Butler Choi kung nakipag-ugnayan siya kay Young Ran dahil balak magsampa ng kaso si Sean Young laban sa kanya. Sinabi rin nila na kung sasang-ayon silang testiguhan si Young Ran, maibabalik sila sa trabaho at makakatanggap ng malaking bayad, hanggang 100 milyong won. Sagot ni Hee-ji, hindi niya alam kung nasaan si Young Ran, pero kung susundin nila si Abogado Lee, tiyak nilang malalaman. Pagkaalis ng 2 tauhan, ngumiti si Hee-ji, iniisip na handal sila, madaling mabenta ang impormasyon tungkol kay Young Ran sa mahigit 1 bilyong won. Noong gabing yun, bumisita si Dongmin sa bahay ng bagong teacher kasama ang anak niya para sa hapunan. Nang maubos ang pagkain, bumaba siya sa kusina para magluto pa. Habang wala siya, lumitaw ang mensahe sa kanyang telepono. Binasa ito ng anak, tama ka. Mukhang may kinalaman ng bagong teacher sa aksidente sa Seoul at lumipat dito para magtago. Sinubukan ni Dongmin na pigilan ng anak, ngunit huli na. Narinig na ni Young Ran ang lahat, at nasaktan at nagalit, agad siyang lumabas ng bahay.
Pag-uwi, tumawag siya kay Abogado Lee at sinabi na nagsisimula ng manghinala ang mga tao sa mukhang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pinayuhan siya ni Lee na makisama at ipakita ang kabaitan sa mga taga-nayon para mabuhay ng payapa. Pagkatapos, dumating si Dongmin at ang kaibigan niya na may dalang kahon ng strawberries bilang paghingi ng paumanhin. Ngunit malamig na tugon ni Young Ran, hindi ko na gusto ang strawberries. Pagkatapos nito, umikot siya at pumasok sa loob. Kinabukasan, sinimulan ni Young Ran ang kanyang plano na makipagkaibigan sa mga taga-nayon. Naghintay si Young Ran sa pangulo ng Parents Association at sumama sa biyahe nito. Ipinaliwanag niya na nais niyang magdaos ng welcome dinner sa kanyang bahay para sa mga bagong kapitbahay. Masayang tinanggap ito ng babae at agad ipinaalam sa buong nayon na magkakaroon ng salo-salo para sa bagong teacher alas 5 ng hapon. Nagtipon ng lahat ng taga-nayon para dumalo. Samantala, pagbalik ni Abogado Lee doon sa bahay, napansin niyang wala si Haiji. Tinawagan niya ito ngunit naka-off ang telepono. Pagpasok sa silid, natuklasan niyang tuluyan na itong umalis. Habang abala ang mga taga-nayon sa paghahanda ng salo-salo, dumating si Dongmin sa bahay ni Young Ran ngunit pinigilan siyang pumasok. Nakabukas ang laptop sa mesa, nagpapakita ng video feed mula sa mga nakatagong kamera. Upang hindi mapansin ni Dongmin, bigla siyang niyakap. Inisip ni Dongmin na may halikan na mangyayari, ngunit agad niyang isinara ang laptop. Dumating si Haiji sa parehong oras at binati si Young Ran. Nagulat si Young Ran sa biglaang pagdating nito ngunit mabilis na nakabawi, ipinakilala ito kay Dongmin bilang kaibigan, at humingi ng pahintulot na makausap si Haiji ng pribado. Sa kanilang pag-akyat sa silid, tinanong ni Young Ran kung paano siya natagpuan ni Haiji at kung ipinadala siya ni Xianyang. Ibinunyag ni Haiji na nangako si Xianyang ng malaking gantimpala kung mahanap niya si Young Ran. Nagtaka si Young Ran kung ano talaga ang nais ni Haiji at magkano ang kailangan upang manatiling tahimik at umalis. Sa halip na sagutin, biro ni Haiji na maaaring 1 o kahit 10 bilyong won, na ikinagalit ni Young Ran. Ngunit tumawa si Haiji, sinabing biro lamang. Hindi pera ang gusto niya, nais lang niyang maging kaibigan ni Young Ran, magkape, kumain, o manood ng sine kasama siya. Kung tatanggi, banta niyang isisiwalat lahat ng lihim ni Young Ran sa buong nayon. Wala nang ibang pagpipilian si Young Ran kundi pumayag na maging kaibigan ni Haiji at nakiusap na huwag itong gumawa ng kalokohan sa paparating na salo-salo. Paglabas niya, sinalubong siya ng mga taga-nayon ng may mainit na pagtanggap at may mga banderang nakasabit. Nahihiya sa sobrang atensyon, inimbitahan niya ang lahat na umupo at kumain. Samantala, napansin ni Lido na bukas ang ilaw sa silid na minomonitor niya. Tiningnan niya sa camera at nakita si Haiji na pumasok na ikinainis niya. Isang babae mula sa nayon ang nagmungkahi na unahin munang beripikahin ang background ng bagong teacher. Nilapitan si Young Ran ng isang pulis ng nayon at tinanong kung kilala niya ang kapatid nitong si Sung Hai, na dating nag-aral sa Isan Girls School. Nagatubili si Young Ran, ngunit mabilis na pumasok si Haiji at sinabi na kilala niya si Sung Hai sa magandang mata, kaya pumayag si Young Ran. Nang subukang magtanong pa ang pulis, pinalitan ni Mei Xian ang paksa at ibinahagi na mabilis kumalat ang balita tungkol sa bagong teacher kaya inaasahan nilang mas maraming bata ang darating sa susunod na linggo. Inimbitahan niya si Young Ran na magsalita ng ilang salita. Nagpasalamat si Young Ran sa mainit na pagtanggap at inamin na may mga hindi magandang pangyayari sa paaralan noon, ngunit nangako siyang magiging iba at humingi ng tiwala. Tinuro ng pulis si Haiji, tinanong kung nag-aral ba sila ng early childhood education ng magkasama. Sagot ni Haiji na nag-ballet siya at nais magpakita ng maikling performance. Kinuha niya ang kanyang ballet shoes, hiningi ang musika, at namangha ang lahat sa kanyang graceful na sayaw. Tumawag si Lee Don kay Young Ran, sinabing alam niyang naroon si Haiji at sinisi ang sarili. Tinanong niya kung alam na ba ito ni Xianyang. Sagot ni Young Ran na unti-unti nang nagtitiwala sa kanya ang mga tao, kaya nais niyang ipagpatuloy ang kanilang plano. Nag-upload si Lee Don ng video tungkol kina si Atwoo sa social media. Sa labas, dumating si Song Tae ang lasing sa nayon, na nais kumanta, ngunit napakasama ng tono, kaya pinatay ni Haiji ang musika. Nagalit si Song Tae at sumigaw sa lahat, sinabing wala silang karapatang husgahan ang taong may-ari ng lupain. Pumasok si Young Ran at ipinaliwanag na valid pa rin ang lease ng lupa para sa paaralan sa loob ng 6 na taon at wala siyang karapatang bawiin ito. Ibinunyag niya rin na sinubukan siyang suolan ni Song Tae ng 3 million won upang talikuran ang paaralan, ngunit tumanggi siya. Nagalit ang mga taga-nayon at pinatalsik si Song Tae lalo na nang subukan itong saktan si Young Ran ngunit pinigilan ni Dongmin. Sa kabilang dako, nagpa siya ang ina ni Young Ran na palitan ng pangalan dahil natatakot siyang mahuli ng mga debt collector. Ngunit dumating sina si Atwoo kasama ang kanilang mga tauhan upang hanapin siya. Sa pagtatanong nila, aksidenteng tinawag siya ng isa sa kanila sa tunay niyang pangalan, kaya nahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan niyang tumakas ngunit nahuli at binugbog. Sa nayon, pagkatapos ng salo-salo, bahagyang lasing ang lahat. May lalaking namigay ng mga bote ng alak at inanyayahan si Haiji na uminom pa. Nag-alala si Young Ran na baka makainom si Haiji at mabunyag ang mga lihim,
kaya dinala niya ito sa isang silid para magpahinga. Habang magkasama, tinanong ni Haiji tungkol kay Dongmin, ang lalaking nakita niya sa bahay ni President Ga Seong-ho. Ipinaliwanag ni Young Ran na siya ang pinakamapanganib na tao sa nayon at pinaalalahanan si Haiji na mag-ingat. Samantala, nahuli ang ina ni Young Ran at ang kanyang katrabaho. Tinanong sila ni Siat Woo tungkol sa kasunduan ni Young Ran at President Ga Seong-ho. Bagaman itinanggi nilang alam ang anumang detalye, ibinunyag ng ina na ang babaeng pinakasalan ni Ga Seong-ho ay ang kanyang anak, si Young Ran. Sa legal na pananaw, si Siat Woo ay apo niya. Kahit hindi niya sinabing alam ang kinaroroonan ni Young Ran, nagbigay siya ng pahiwatig na maaaring matagpuan ito kapalit ng pera. Kinabukasan, pumunta si Dongmin sa Strawberry Field, sinundan siya ni Young Ran upang ipaliwanag ang nangyari kagabi. Ipinaliwanag niya na yun lamang ang ginawa niya dahil nagduda ito sa kanya, ngunit inakala ni Dongmin na hinahabol niya ito at ginagamit ang kanyang alindog. Ngumiti si Young Ran at ipinaliwanag na yun lamang ang ginawa niya dahil hinaharangan siya ni Dongmin. Binanggit din niya na hindi niya alam na may anak na pala ito, ngunit tila inosente pa rin ito. Samantala, napansin ni Hee-ji ang mga lihim na plano ni Young Ran at nagtataka kung bakit tinawag niyang outsider si Dongmin. Sinubukan niyang buksan ang bagahe ni Young Ran ngunit hindi niya magawa. Naalala ang password sa telepono ni Lee Dan, ginamit niya ito upang buksan ang bagahe at natuwa nang makita ang laman nito, puno ng pera. Sa bukirin, napansin ni Dongmin ang malaking peklat sa kamay ni Young Ran at naalala ang babae na minsang tumulong sa kanya sa bahay ni Ga Seong-ho na may parehong peklat. Habang pauwi, tinanong niya si Young Ran tungkol dito, ngunit binura lang nito ang paliwanag. Ipinakita rin ni Dongmin ang kanyang sariling peklat, sinabing bawat isa ay may sariling sugat. Samantala, tinawag ni Sin Young ang kapatid niyang si Sin Woo matapos maging viral ang video na nagpakita ng kanyang pagmumura at halos pananakit sa mga empleyado. Galit na sinampal niya ito dahil nakasira sa reputasyon ng pamilya at inutusan na mag-ayuno ng 3 araw at magpakita sa publiko na mahina at mapagkumbaba upang humingi ng tawad. Hindi nagtagal, dumating ang pulis sa opisina ni Lee Dan na may arrest warrant para sa korupsyon, isang bitag na pinlano ni Sin Young at Sin Woo. Alam na nila na nag-leak ng video si Lee Dan, ngunit hindi nag-alala si Sin Young, naniniwala siyang kayang patahimikin ng pera ang sinuman at balak sirain ang reputasyon ni Lee Dan bilang isang gaaman na abogado. Habang dinadala ang pulis kay Lee Dan, nakapadala siya ng mensahe kay Young Ran, switch to plan B. Agad namang bumalik si Young Ran sa bahay, isinara ang mga pinto at bintana, kinuha ang nakatagong USB drive, at sinunod ang plano. Pumunta siya sa internet cafe at nagpadala ng mahalagang email gamit ang account ni Lee Dan. Samantala, natanggap ni reporter Sung Hee ang email na naglalaman ng ebidensya laban kay Sin Woo, patunay ng kanyang intensyon na ibenta ang kumpanya. Kalakip ang audio recording bilang ebidensya. Dumiretso siya sa istasyon ng pulis upang ibigay ang ebidensya kay Lee Dan. Nang sandaling lumabas ang investigador, tinanong ni Sung Hee si abogado Lee Dan kung paano niya naipadala ang ebidensya kahit nasa kustudiya siya ng pulis. Ipinaliwanag ni Lee Dan na nakaschedule ang email upang maipadala sa takdang oras. Matapos makumpirma, agad ini-report ni Sung Hee sa kanyang mga superior at humiling ng airtime upang ilantad ang iskandalo ng Gaesong Group. Nung gabing yun, umere ang balita sa telebisyon, at kahit si Sin Woo ay nakapanood. Ipinakita ng report na sinubukan ni Sin Woo na ibenta ang kumpanya sa isang foreign investment fund. Nadiskubre rin na siya at ang kasama niyang si Kim ay lihim na bumili ng stocks ng Gaesong Group sa Peking pangalan upang ilipat sa foreign fund. Kalakip pa ang audio recording na nagsasabing wala namang alam si Sin Young sa negosyo. Dahil dito, nagumpisa ang spekulasyon sa media na may laban sa kapangyarihan sa pagitan ng magkapatid para sa mana ng pamilya Ga. Ang buong plano ay matagal nang inihanda ni Young Ran kasama ang dating presidente ng kumpanya, si Ga Seong-ho, upang tulungan itong lumikha ng hidwaan sa magkapatid, na labis na ikinasiya ng matanda. Samantala, pinanood din ni Young Ran at ng mga taga-nayon ang balita. Habang umere, ibinunyag ni Haiji na si Young Ran ay may malaking bilang ng share sa Gaesong Group, ngunit dahil sa mga iskandalo ng vice director, bumagsak ang halaga nito. Namangha ang pulis ng nayon sa kakayahan ni Young Ran, lalo na nang malaman niyang may black belt sa taekwondo. Habang pinagmamasdan ni Dongmin si Buscemi na inaayos ang kanyang buhok, napansin niya ang hair tie nito, na nagpaalala sa kanya ng isang babae na minsan niyang nakita sa bahay ni Gaesong-ho. Pauwi na sila, tinawag niya ito sa tunay nitong pangalan, Young Ran. Nagulat ito at natigilan ang paulit-ulit na tanungin ni Dongmin kung siya nga ba si Young Ran. Nagkunwari itong hindi nakakaintindi, pero sinabi ni Dongmin na hindi siya magaling magsinungaling. Naalala niya ang unang pagkikita nila sa mansion ni Gaesong-ho at tinanong kung hanggang kailan niya balak itago ang kanyang tunay na pagkatao. Kalma namang sumagot si Young Ran na kung nalaman na niya ang lihim niya, gusto niyang malaman kung ano ang balak niyang gawin tungkol dito. Sinabi ni Dongmin na wala siyang hinihingi sa kanya ngunit pinuna siya sa pamumuhay na batay sa pandaraya at pera. Ipinaliwanag ni Young Ran na marahil labasan na niya ang lahat tungkol sa kanya, isang batang lumaki ng walang magulang, walang proteksyon, at may kriminal na record, laging pinaghihinalaan kapag may nawawala.
Tinanong niya kung iba ba si Dongmin sa lahat ng humuhusga sa kanya. Binanggit din niya kung paano nagbago ang pagtingin niya simula nang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, sinabi ni Yang Ran na mas mabuti siguro hihingi na lang niya kay Dongmin ng pera kaysa sermonan siya. Naiinis, ipinangako ni Dongmin na hindi niya ibubunyag ang lihim niya at hindi hihingi ng kahit isang sentimo. Pagdating sa bahay, sinabi ni Yang Ran kay Lee Do na nalaman na ni Dongmin ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto niyang malaman kung ano ang kahinaan ni Dongmin para mapigilan siya sa pagsasalita. Ipinaalala ni Lee Do na ang pinakamatinding kahinaan ni Dongmin ay malamang ang kanyang anak. Pagdating ni Lee Do sa bahay, nagulat siya na nandyan sina Butler Choi at driver Chol Soo. Ipinaliwanag ni Butler Choi na sinuri nila ang lahat at natuklasan ang legal na kontrata sa trabaho na pirmado ng yumaong presidente, kaya't ang biglaang pagpapaalis nila ay labag sa batas. Nakiusap silang manatili dahil matagal na silang naglingkod at itinuturing ang mansion bilang kanilang tahanan. Dahil hindi niya mapigilan, pumayag si Lee Do na manatili sila. Samantala, sinubukang tumakas ni Sien Woo palabas ng bansa ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Sien Young. Pinayuhan siyang manatili sa Korea, ngunit tumanggi siya at nakipagtalo ng marahas. Napigilan siya at sapilitang dinala pabalik. Kinabukasan, kusang pumunta si Yang Ran kay Dongmin. Nagulat siya na hindi pa rin siya umalis. Sinabi niya na hindi siya makakatakas at tinanong kung ibubunyag niya ang lihim niya, ngunit walang sagot si Dongmin. Pagkatapos nito, pumunta si Yang Ran sa strawberry farm para tumulong sa pag-ani, bahagyaring upang bantayan siya at siguraduhing hindi siya magsasalita. Kasabay nito, nagkaroon ng pagpupulong ang mga shareholders ng Gaesong Group kasunod ng iskandalo ni Sien Woo. Dahil sa pagtatangkang ibenta ang shares sa isang kumpanya sa China, may ilang nagmumungkahi na palitan siya bilang representative. Nahati ang board, may nais si Sien Yang ang manguna, may tutol dahil wala itong alam sa negosyo. Napansin nila sa pagpupulong na wala si Sien Yang na dapat namumuno. Isang staff ang nag-anunsyo na hindi siya makakadalo at ang press conference ay inilipat sa hapon ng parehong araw. Nakatago sa ilalim ng conference table ang isang listening device, kaya narinig pa rin ni Sien Yang ang lahat ng pinag-usapan kahit wala siya. Pagkatapos, nakipagkita si Sien Yang kay reporter Song Hee at ibinigay ang mga dokumento tungkol sa mga board members ng Gaesong Group. Sinabi niyang bagamat mukhang matatag ang kumpanya, marami itong internal na problema. Gusto niyang i-publish ni Song Hee ang impormasyon upang palakasin ang kontrol niya sa kumpanya. Pinayuhan naman siya ni Song Hee na beripikahin muna ang katotohanan ng mga dokumento bago maglabas ng report. Samantala, galit at hindi makalabas ng bansa si Sien Woo, tumawag siya sa isang debt collector at inutusan itong kunin siya at ang ina ni Yang Ran. Nangako siyang babayaran ito ng 100 milyon won kapalit ng tulong. Sa nayon, nagtataka at nababahala si Hee Ji, kaya tinanong niya si Dongmin kung may trabaho siya sa strawberry farm para makapag part-time. Sa halip, iminungkahi ni Yang Ran na magturo siya ng ballet sa mga bata sa paaralan. Pinag-usapan ito ni Yang Ran kay Headmistress Mei Sien, na nagsabing wala silang sapat na pondo para kumuha ng bagong teacher. Tiniyak ni Yang Ran na siya mismo ang magbabayad sa sahod ni Hee Ji. Ibinahagi rin niya na nalaman ni Dongmin ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit hindi siya nag-aalala dahil lahat ng nakakaalam ng lihim niya ay nasa ilalim ng kanyang pagmamatyag. Nang isumite ni Hee Ji ang kanyang resume kay Mei Sien, agad na napansin ng headmistress na peke ito. Sinabi niya kay Hee Ji na hindi na kailangan pang magpanggap at tinanong kung paano niya nakilala si Yang Ran. Ipinaliwanag ni Hee Ji na nakilala niya ito habang nagtatrabaho sa bahay ng presidente. Nang tanungin kung ano ang gusto niya kay Yang Ran, sinabi niyang gusto lang niya kumain at manood ng pelikula kasama ito, pero nagdagdag pa na tila humingin si Mei Sien ng pabor kay Yang Ran, na agad namang itinanggi ni Mei Sien. Sa labas naman, si Song Tae ang lasing sa nayon, ay nangunguna sa isang paghuhukay sa harap ng paaralan. Nagalit si Mei Sien at sinubukang pigilan siya, ngunit muntik siyang matamaan ng backhoe bago siya nailigtas ni Yang Ran. Nagalit si Dongmin at pinutol ang mga cable ng makina. Bumaba si Song Tae at nagbabala na huwag sirain ang kanyang ari-arian. Pinaalalahanan siya ni Dongmin na ibalik ang lugar dahil baka mapahamak ang mga bata, ngunit hindi siya nakinig at tumawag sa pulis para i-report ang umano'y trespassing. Tumawag si Mei Sien kay Lee Don at sinabi na naaresto na si Yang Ran. Samantala, muling inusisa ni reporter Song Hee ang mga dokumento mula sa Gaesong Group Board at natuklasan ang maling paggamit ng corporate card at illegal na recruitment. Sinimulan din niyang imbestigahan si Sien Yang, ngunit karamihan ng lumabas na artikulo ay positibo, ipinapakita ang volunteer teaching niya sa bilangguan at libreng art programs. Sa istasyon ng pulis, dumating sina Yang Ran at Dongmin. Ipinaalam ng investigator na may mataas na opisyal na nakialam sa kaso at pinayuhan si Yang Ran na kumuha ng sariling abogado. Nagmamadali si Song Tae na tapusin ang konstruksyon ng nursing home bago ang eleksyon. Dumating siya kasama ang abogado at inakusahan sina Yang Ran at Dongmin ng trespassing. Habang nag-aalala si Mei Sien sa pagkawala ni Lee Don, nakatanggap siya ng tawag na darating ito sa loob ng 5 minuto at pinakiusapan na lang na paliban muna ang oras.
Gamit ang pagkakataon, tumulong si Hee-ji. Humingi ang pulis ng ID ni na Dongmin at Yang Ran. Nag-alinlangan si Yang Ran dahil peke ang kanyang pagkakakilanlan. Biglang pumasok si Hee-ji at humingi ng tulong dahil daw may baliw na humahabol sa kanya. Napansin ng mga pulis si Hee-ji at kumuha ng pahayag na nagbigay ng sapat na oras para dumating si Lee Don. Pagdating ni Lee Don, pinamahalaan niya ang kaso habang tahimik na umalis si Hee-ji. Kinuha ni Song Tae ang larawan ni na Dongmin at Yang Ran bilang ebidensya, ngunit ipinaliwanag ni Lee Don na para maging krimen ng trespassing, dapat may intensyon. Walang masamang intensyon sina Dongmin at Yang Ran, kaya hindi sila pwedeng parusahan. Nakuha rin niya ang mapa ng lupa at pinatunayan na ang steel fence ay nasa property ng kindergarten. Dahil dito, nasira ang mamahaling designer dress ni Yang Ran, at inutusan ni Lee Don si Song Tae na bayaran ng pisikal at emosyonal na pinsala. Nang marinig ito, nanginig si Song Tae sa takot. Samantala, dumalo si Xian Yang sa press conference at inihayag na hindi makakadalo si Xian Wu dahil sinubukan itong kitilin ng sarili at nasa ospital. Ipinaliwanag niya ang mabigat na nakaraan ng kapatid at pinakita ang peking emosyon sa publiko, sabay paumanhin. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para maibalik ang Gaesong Group sa dati nitong katayuan. Kasabay nito, inutusan ni Xian Wu ang kanyang mga tauhan na hanapin si Yang Ran. Sinundan nila si Lee Don hanggang Makhang, ngunit naligaw sila dahil sa tusong paglilihis ng abogado. Nang lumabas sina Yang Ran at Lee Don sa istasyon, nakita sila ng mga tauhan ni Xian Wu at humabol, ngunit nawala na ang dalawa. Sa supermarket, nakita uli ni Yang Ran ang mga tauhan at mabilis na nagtago. Pinilit ng mga ito ang may-ari ng tindahan na sabihin kung nasaan siya, ngunit sinabi ng may-ari na umalis na ito. Hindi na kontento, sinaktan nila ang tindera kaya agad siyang lumabas at tumakbo. Sa labas, naghihintay si Dongmin at agad na sumakay si Yang Ran sa kanyang sasakyan. Nagkaroon ng car chase at nang mahuli sila, lumabas sina Dongmin at Yang Ran para lumaban sa halos 10 kalalakihan. Inutusan ni Xian Wu ang leader ng debt collectors na hulihin si Yang Ran kapalit ng 2 bilyong won. Bago sila makaabot, dumating ang pulis at napilitan silang umatras. Habang pauwi, humingi ng paumanhin si Yang Ran kay Dongmin at sinabi na dahil sa kanya, na ilagay sa panganib ang lahat sa paligid niya. Napagpasyahan niyang baka oras na para lisanin ng Makhang. Samantala, si Xian Wu, na nagtatakas, ay naligaw sa kalsada, nagpanik at nahulog ang kanyang gamot. Sa pag-abot ng pills, napunta siya sa maling lane at bumangga sa puno. Kasabay nito, dinala ni Dongmin si Yang Ran sa isang beach upang magpahinga. Tinawag niya itong Maldives ng Makhang, at sinabi na dito, wala silang dapat ikabahala kundi ang kapayapaan ng dagat. Ayaw ni Dongmin na umalis si Yang Ran at pinayuhan siyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang teacher sa kindergarten. Ibinahagi rin niya na hinahangaan siya ng kanyang anak. Nangako si Dongmin na poprotektahan siya anuman ang mangyari. Curious, tinanong ni Yang Ran kung bakit niya ginagawa yun at paano siya magtitiwala. Ngumiti si Dongmin at sinabi na pwede niya itong isulat sa kontrata upang maging opisyal. Nang hindi sumagot si Yang Ran, itinuring niya itong tahimik na pahintulot. Samantala, pinuntahan ni Xian Yang ang ina ni Yang Ran at inutusan ng sekretarya na sabihan si Lee Dongmin na kung hindi lalabas si Yang Ran, papatayin ang kanyang ina. Abangan ang kasunod na episode ng K-drama series na pinamagatang Miss Incognito. Mag-subscribe na sa channel para updated tayo sa mga susunod pang episodes. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.